ginawa nitong 1997 bill is yung presyo nakapako, it has to be evil. That's where it cannot be stupid. Is there corruption? Of course there is corruption. Anytime there is a committee meeting with respect to tobacco, I am quoting from this friend who was a congressman, anytime. Usually in committee meetings, they send their technical people. Assistants. Hindi sila nag-attend. Isa, dalawa, tatlo, marami na yan. Pag committee meeting sa tobacco, lahat sila. Andiyan dyan. Lantaran, everybody gets an envelope. After the meeting? During the meeting, baby. I mean, everybody knows. Ito rin daw ang naririnig noon ni Guevara. Umattend ka lang ng hearing, may bayad ka na. Ang insentibo ng mga members ng Congress, palawakin ang debate, di ba? Para mas marami silang bayad. Dahil nga sa lobby group, sa lobby money, di ba? Sa envelope journalism, hindi siya pumasa. Kaya ang nangyayari, hindi nila matamaan yung polisiya. Walang umaamin pero hindi rin basta maitatwa ang umiikot na mga storya ng bayaran sa pagbuo ng batas sa Syntax. So, nung governor ba, ino-offer kayo ng bribe? No. Kasi batas doon sa batasan sa Congress. Okay. Meron ka bang alam na nagbigay o tumanggap ng bribe para sa masagot, boto nila? maski na meron, magde-deny lang. Actually, hindi na natin ma-determine yan kasi wala naman talaga tayong ebidensya, no? Kayo po, when you were congressman, were you ever offered a bribe? No, I wasn't offered a bribe, no. Do you know of anybody who was offered a bribe? I cannot recall talaga. Ano lang kasi, minsan, the please lang ang sistema nila. Si dating BIR Commissioner Chato na naging kinatawan ng Camarines Norte noong 15th Congress ay walang pagtatakip. That's a reality. Sa palagay ko, kung magsabi ako hindi nangyayari yan, nasaan ako? Nasa langit? I'm not in paradise. I mean, there are realities talaga. Ang kinalabasan daw ng ipinasang batas ay proteksyon, hindi para sa gobyerno, kundi para sa mga dati ng manufacturer ng sigarilyo. Yung low price noon, forever and ever low-priced cigarette siya, di ba? Kaso, kung merong bago na magpo-produce ng sigarilyo, so saan siya pupunta? Di pupunta siya dun sa high-priced. So, samantalang yung mga kapantay niya, pare-pareho lang sila ng kwalidad, pare-pareho sila ng presyo, ang baba ng binabayad, patay na siya talaga sa kompetisyon. Kasi walang level playing field. Bakit nila ginawang ganon? Kahit kami hindi namin naisip na ganon ang mangyayari. Kasi nga, ang buong pag-asa namin, yung pagre-reforma, progressive. So, one at a time. So, sige, ngayon, nanalo na kayo sa specific tax. Sa susunod naman, indexation. Kaso, hindi siya talaga pumasa-pasa yung indexation kahit nung panahon ni President Arroyo. Ang pagtanggal ng price classification freeze at pagkakaroon ng indexation o pagtataas ng buwis kasabay ng pagtaas ng presyo ng bilihin ang naging target ng mga sumunod na reforma sa Syntax. Dapat taon-taon nagtataas tayo ng tax rate ayon sa pagtataas ng presyo. Yung mga gasolina, di ba? Taas ng taas yun. Pinapabayaan natin. Kung halimbawa, ngayong taon, tumaas ng 10% ang presyo ng sigarilyo, di karapat-dapat din naman, itaas mo yung buwis na 10%. Diba? Tama lang yun. Automatic, oo. Kasi tumataas din ang gastos ng gobyerno eh. Pag natanggal mo yung price freeze, pwede na yun aakyat na silang lahat sa high price. So magiging unitary rate din.
naku, napaka-violent din yun, ha? Kaya itaas yung presyo at hindi bibili ng tao. Kwento ni Guevara, ang naging kakampi ng reformang kanilang isinusulong noon ay ang Philip Morris Philippines Manufacturing Incorporated. Yung Philip Morris, yung nakatrabaho ko yan eh. Kasi fortunately or unfortunately, sila yung on the same side of the reform. Nung hindi pa sila nagme-merge. Oo. So, ngayon, syempre, nag-iba na yung kanilang pwesto. So, lagi nilang sinasabi, hindi sila makakapagbigay. Hindi nila mapapantayan yung kampo ni Lucio. Hindi sila pwedeng magbigay ng lobby money, di ba? Saan nila kukunin yun? Kasi, actually, higpit nila sa audit eh. Meron silang international rules, di ba? Na, lalo na, papatayin sila ng IRS, di ba? Kasi bawal na bawal yung mga lobby money, di ba? Sa isang sulat kay Pangulong Gloria Arroyo noong February 5, 2003, sinabi ng Managing Director ng Philip Morris na si George Fara na mas makabubuti para sa pamahalaan ang isang specific excise tax rate na lamang para sa lahat ng klase ng sigarilyo. Maaari raw itong ipatupad dahan-dahan sa loob ng 3 taon at makalilikom ng mas malaking koleksyon. Pumalag ang Fortune Tobacco at Associate Anglo-American Tobacco, mga karibal ng Philip Morris. Para maayos ang gusot, pinatawag ni Pangulong Arroyo ang manufacturers ng sigarilyo sa kanyang bahay sa Forbes Park. Yun yung naging Forbes Park Agreement. Kaya parang na-forge yun na wala talagang indexation at hindi tatanggalin yung mga presyo. Tapos mag-i-increase lang by a certain amount every year. Natupad ba yun? Oo, yun ang pumasa. Pero napakaliit. Napakaliit ng increase. Talo na naman. Ang Pangulo mismo was going with the Northern Bloc. Oo. Ikaw naman. Diyos ko naman. Siyempre. Okay, pag tinulungan ka ba naman sa kampanya, alam mo, yan ang problema eh. Pag tinulungan ka sa kampanya, ang laki ng utang na loob mo, di ba? I think talagang itong reformang ito, hindi siya reforma. Political patronage. Oo. It's plan. Ang napagkayarian daw sa Forbes Park ay plansyado na bago pa nagkaroon ng debate sa Senado, sabi ni Guevara. Sabi ng presidente, ayusin ko nga ito. So, inayos niya. Ito naman Philip Morris, nakita niya, kailangan sumayaw na rin ata ako, di ba? Kasi kapag hindi ka nag-iba ng strategiya, ikaw yung malulugi, di ba? So, ang problema nga dito sa tax policy na to, wala siyang incentive na maging upright ka. Kasi kapag naging upright ka, malulugi ka, di ba? So, kailangan, ano na rin, sumama ka sa sayaw. Is placed at risk. Ganun pa man, umasa siyang makukuha nila ang boto ng Senado. Naipagtanggol daw maigi ni Senador Ping Lacson ang reforma. Magbobotohan na. Parang feeling ko mananalo yung reforma. Nagtawag ng recess. Nung nag-caucus na yung mga senador, pagbalik, talo na. Pulang-pula si Ping talaga, oh. Tapos sabi niya sa akin, pahiya siya eh. Kasi parang feeling ko, binigay niya yung buong kaluluwa niya doon dahil ilang gabi ding nag-aral siya eh. Tapos sabi niya sa akin, you do not know me, but I promise you, next year, I am going to fight for this reform. Sabi Did niya. he? Nagtago na siya eh, di ba? May iba pang problema na nabisto raw ang Department of Finance. Nadadaya raw ang BIR sa pagbibilang ng pakete ng sigarilyo. Dahil nga iba-iba yung tiers, kailangan malaman mo na high price, low price. Ang problema nga, paglalabas nila sa factory. Kasi doon pinapataw yung tax eh. Oo. Nako, ilalagay naman nila sa kahon na kunyari low price, di ba? Security stamp ang naisip na solusyon sa problema, pero hindi na raw ito naipatupad. Mahihirapan daw yung manufacturer. Isipin mo, iniisip nila, napakalaki investment daw sa manufacturer. Bakit mo iisipin yung manufacturer? Dapat isipin mo yung pamahalaan, di ba? Tatalo ka nga doon, tapos pagmamalatsakitan mo pa yung manufacturer. Ano ba yun?